Magandang gabi sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid, sa lahat ng mga followers natin sa ating programa, ang Pulong Kamatuoran. Yan ang gabi, sa gabing ito mga kapatid ay samahan ninyo ako. Opdi ako hanaton niya na pag-aram. Yan ang gabi, karong kagabhion sa Pulong sa Dios. Ang title sa atong sa ating pag-aralan ay tungkol po ito sa pagbibigay. How much should a Christian give? Ito po ay naumpisahan natin several months ago. Hindi natin na ipagpatuloy dahil sa sobrang busy. Ngunit gusto ko ibalik natin. Kasi mostly sa mga churches ay nag-celebrate na ng tinatawag na Thanksgiving Fellowship, or tinatawag din nila na year-end fellowship. Tayo rin ay magkakaroon din tayo sa darating na December 28, mga kapatid, dito lang po sa Borongan. Kaya kung sino man ang gusto sa inyo na mag-join sa ating Thanksgiving Fellowship, you're welcome. Welcome po kayo lahat mga kapatid at mga kaibigan na maki-join sa amin. So ngayon, ang ating pag-aralan ay tungkol po ito sa pagbibigay. Dahil marami ang mga tao na naku-confused at parang minsan nga yung iba inaabuso nila yung tungkol sa pagbibigay, no? At minsan din yung iba rin ay na-misunderstood nila ang pagbibigay sa church. Mayroon akong narinig, sabi nila na kapag sa church talaga ay kasama daw talaga yung paghihingi daw ng pera. So mga kapatid, gusto ko lang po linawin at bigyan ng kaliwanagan yung mga kaibigan natin na kung saan ay naku-confused, naguguluhan sila. Hindi nila masyado naintindihan ang about giving. Kaya sana sa programang ito at sa gabing ito ay mayroon tayong ibahagi na idea or karunungan o kaalaman tungkol po sa pagbibigay. Kasi mga kapatid, sabi ko nga, marami ang hindi pa naintindihan sa tungkol sa pagbibigay. Yung iba ay magbigay lang kung kailan sila gusto. Yung iba naman ay nagbigay dahil sabi ni pastor, sabi ni Sonso. Kaya bigay sila ng bigay. Kaya makita natin rin mga kapatid, may mga tao rin talaga na napaka-generous nila. Napaka-bukas ang kanilang puso. Pag sila nagbigay, talagang liglig, siksik at umaapaw pa. Kaya mga kapatid, para hindi masayang yung pagbibigay natin, yung resources natin, sana maintindihan natin ang totoong paraan sa pagbibigay. Several times, may isang Kristiyano na nagtanong, how much should a Christian give? Magkano ba talaga ang dapat ibigay ng isang Kristiyano? Many have considered this subject as a very sensitive issue. Takot sila na pag-usapan ito, takot sila na i-discuss ito dahil napaka-sensitibo nga. In fact, I know of several preachers who confessed, talagang nagsasabi that they are afraid to preach on giving. Talagang takot sila na ituro ang tungkol po sa pagbibigay for fear of being misunderstood. But giving of our means is a Bible subject. And therefore, it needs to be taught to the church. Kailangan ito ituro. Kasi Bible subject ang giving eh. Kaya kailangan itong ituro mga kapatid sa iglesia. At kailangan itong i-discuss. I think one of the major reasons why many Christians give so little is because they have been taught so little about biblical giving. Dahil hindi nila masyado at saka hindi sila tinuturuan. Kaya may mga Kristiyano
na parang stingy sila, na kuripot, ayaw magbigay, minsan takot magbigay or madamot sila dahil hindi nila naintindihan at maliit lang, kukunti lang ang kanilang nalalaman tungkol po sa biblical giving. Kaya I urge you to study this subject with me with an open heart and mind. Buksan natin ang puso at isipan natin. Pag-aralan natin together ang subject na ito. Because there are several principles about giving that we have to consider before we delve deeper into this subject, mga kapatid. Mayroon mga principles na dapat nating titingnan. Una, yung mga Israelites na mga tao, the Israelites were commanded to give 10% of their income under the law of Moses. Ayon po sa Leviticus, kung babasahin natin kasi gusto ko emphasize ng mabuti ito sa ating mga viewers, sa ating mga listeners dahil inaabuso din nila. Now, tingnan natin sa Leviticus chapter 27, verse 30. Ito po ang ating mababasa. And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Yun po, mga kapatid. Alam ng mga Israelites na sila ay inutusan ng Diyos tungkol po sa pagbibigay ng 10%. Tithes po, mga kapatid. So, maraming mga talata sa Biblia na nag-uutos tungkol sa pagbibigay ng tithes para sa mga Israelita po yon, mga kapatid. Kaya dagdagan natin. Ayon po dito sa aklat ng Deuteronomy, tingnan natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy 14 verse 22. Tingnan natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung mayroon kayong mga Biblia, maaari ninyong tingnan ang ating binabasa ngayon, ating babasahin, at kung sakali man wala kayong Biblia at kung gusto ninyong ma-review, pwede din ninyong isulat ang ating nabanggit na mga talata dito ngayon sa ating pag-aaral dahil napaka-importante ito dahil tungkol po ito sa pagbibigay. Deuteronomy chapter 14 verse 22. Ito po ang ating mababasa. Ito ang sabi ng Diyos. You shall surely tithe all the increase of your grain that the field produces year by year. Yun po ang utos, mga kapatid, na kailangan magbigay ang mga Jewish people, mga Hudyo, mga Israelita ng ikasampung bahagi ng kanilang kita. Kaya sa Malakay chapter 3, verse 10, alam natin at napaka-common yun. Common na talata dahil lagi pong binabanggit sa tuwing nagbibigayan. Lalo na sa mga denominasyon, sa sikta ng relihiyon, sa denominasyon, ito ang kanilang gagamitin na talata pag-encourage sa mga membro nila na kailangang magbigay ng ikasampung bahagi. Ito, babasahin natin, chapter 3 ng Malakias, verse 10, ito po ang ating mababasa. I'm sorry, Malakay, sa Malakay pala, may ka ang nakita ko. So, Malakay, may kayo na eh. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. So, ito, mga kapatid, ay talagang totoo. Pero dapat makita natin na ito'y para lamang po sa mga Israelita. Una, yung sabi natin, there are so many principles that we need to consider before we continue the study about giving. First, the Israelites were commanded to give 10% of their income under the law of Moses. And the second, Christians are under a better covenant with better promises. Hebrews chapter 8 verse 6 and 13, na ang mga Kristiyano po ay ilalim na sa mas maigi at sa mas mabuti pong covenant.
Kaya kung titingnan natin na mas matindi pa, no? Kasi ayon po sa turo sa Lumang Tipan, ang mga Hudyo, ang mga Israelita, kailangan silang magbigay ng 10%. Dito po sa Christianity, ang mga Christians ay ilalim po sa mabuting covenant with better promises. So, kung tingnan natin, ayon dito sa Hebrews chapter 6, verse 6 to 13. Basahin natin po mga kapatid. If the Hebrews chapter 6, no? Ito ang sabi sa Hebreo chapter 6, verse 6 to 13. Ang sabi, if they fall away, I'm sorry. Chapter 8 pala mga kapatid. Sabi dito, verse 6. But he has obtained a more excellent ministry in as much as he is also mediator of a better covenant which was established on better promises. Chapter 8 verse 6. Ito, nabaliktad ko lang. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. And not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Sabi dito because they did not continue to my covenant and I disregard them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and written them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins, and their lawless deeds I will remember no more. In that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now that is coming obsolete and growing old is ready to vanish away. Yun po mga kapatid, ang sabi doon. So we are Christians. We are under the new and better covenant of our Lord Jesus Christ. So are we, ang tanong, are we to give less than what the Jews were giving? So ang pagbibigay ba ng isang Kristiyano ay mas mababa at mas kukunti lang kaysa pagbibigay ng mga Hudyo noong unang panahon? Alalahanin mga kapatid na tayo ay ilalim sa mas mabuti. Yung early Christians were known for their generosity. Alam nila . At saka kung titingnan natin mga kapatid, sabi nga ni Kristo sa kanyang sermon, doon sa Sermon on the Mount, if your righteousness hindi lalagpas, no, sa pagkamatuwid ng mga Pariseo at mga Eskriba, you will by no means enter into the kingdom of heaven. So, ibig sabihin, kung ang mga Jewish people ay nagbigay sila ng 10% sa kanilang income, how much yung sa mga Kristiyano? Kasi sabi ni Kristo, if your righteousness exceeds hindi lalagpas, no? Hindi dapat mag-exceed ang righteousness natin. Kung sila nagbigay ng 10%, magkano yung dapat ibigay natin? Dapat higit pa sa 10%. Kasi yun ang dapat na sabi ni Kristo, yung righteousness dapat mag-exceed sa righteousness of the scribes and Pharisees. At saka yung unang mga Kristiyano ay kilala sila bilang napaka-generous, mapagbigay. Yung unang mga Kristiyano, mga kapatid. At tayo mga Kristiyano ay binigyan tayo ng nasa ilalim tayo ng biyaya at ibinigay ni Kristo ang kaniyang sarili para sa atin. Bigay niya ang kaniyang buhay para sa atin. Kaya dati makita mo yung yung unang mga Kristiyano sa Book of Acts,
Napaka mapagbigay nila. Napaka-generous nila. Kung tingnan mo sa Book of Acts, chapter 2, verse 44, isa doon na kilala ay si Barnabas. Barnabas, son of consolation, son of encouragement. Bininta niya yung kanyang lupa, ari-arian, at ibinahagi sa mga wala, sa mga nagugutom or sa mga nangangailangan. Napaka-generous nila, mga kapatid. So makita mo kung gaano yung pattern ng tamang pagbibigay. Kasi yung title natin ay How Much Should a Christian Give? So dapat tingnan natin yung pattern na ibinigay ng mga unang Kristiyano kung paano sila nagbigay. Hindi base sa tinatawag na Ten Commandments, kundi base sa pagbibigay ng kanilang puso. Yung pinapractice nila yung tinatawag na generous giving, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo, kung tayo ay nag-claim na tayo ay Kristiyano, dapat higit pa doon. Dapat higit pa kasi kung tingnan mo, mga kapatid, God is always pleased with the cheerful and generous givers. Ang Diyos ay laging nalulugod at natutuwa sa mga taong mapagbigay. Tingnan mo, ayon po dito sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 po, mga kapatid. Tingnan natin ha. Ang sabi po dito, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Ang Diyos po ay nalulugod, iniibig niya yung nagbibigay na nalulugod sa pagbibigay. Yung nalugod siya dahil siya nagbibigay. Yung pagbibigay na walang limit, walang border, walang kondisyon, out of, hindi yung napilitan ka lang, hindi yung pinaringgan ka, kaya nagbigay ka, hindi. Kailangan ng galing po sa kaibuturan ng puso ng tao. Yun po ang dapat na magiging foundation ng ating pagbibigay para sa Diyos. Kaya maraming mga tao, nag-expect sila ng blessing sa Diyos pero hindi nila alam paano ka i-bless. Giving is a blessing, mga kapatid. Alalahanin natin na it is more blessed to give than to receive. Minsan yung tao ay kanilang palad bukas sa pagtanggap, hindi bukas sa pagbigay. Yun po karamihan. Kaya paano ka i-bless ng Diyos kung ini-expect mo ay laging ikaw ang tumatanggap? Dapat expect natin na tayo ay magbigay. Tayo na naman ang makapagbigay. Kasi sino ba yung lamang? Gusto natin maging lamang tayo. Dapat doon ka sa mapagbigay. Doon ka sa nagbibigay, hindi sa binibigyan. Kasi kung binibigyan ka, mas lamang yung nagbigay sa'yo. Kung gusto natin na tayo ay makalamang sa buhay natin, makaahon sa buhay natin, dapat matuto tayong magbigay. Giving is a blessing, mga kapatid. Kasi yun din ang sabi, ang naghasik ng marami ay magtanim ng marami. Ang naghasik ng konti ay magtanim. Ang naghasik ng konti ay mag-ani ng konti. Ang naghasik ng marami ay aani ng marami. Di ba? Gamit yun principles of sowing. Sa farming, huwag kang mag-expect na i-bless ka ng Diyos ng 100 kabans, hundreds sacks of rice. Samantalang ang tinatanim mo ay isang salmunan lang, isang salop lang. Huwag mag-expect. Kung gusto kang i-bless ng Diyos, you have to be a blessing first to others. Kailangan maging blessing tayo sa iba din. So God is always pleased with the cheerful and generous givers. Covetousness is idolatry. Yung kasakiman, mga kapatid, katumbas lang yun sa idolatry. Ayon doon sa Colossians chapter 3 verse 5, basahin natin para malaman natin kung ano yung
kasalanan sa pagiging madamot. Sabi dito, chapter 3, verse 5. Therefore, put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. Covetousness is idolatry. Siyempre, sinasamba mo na yung pera mo. Sinasamba mo na yung kung ano ang... Kasi, sa totoo lang mga kapatid, maraming mga tao na mayaman sila physically. Yes, sabi natin physically. Sabi nila mayaman sila. Kasi marami silang pera. Pero alam nyo ba na ang tunay na mayaman sa paningin ng Diyos ay yung taong mapagbigay? Yung taong mahirap, kahit siya ay mahirap, natuto pa rin siya at matuto pa rin siyang magbigay. Pero ang mayaman na hindi marunong magbigay, dukha yun sa harap ng Diyos. Yun po mga kapatid. Kaya wag mong sabihin na mayaman ka, kaya walang gamit yung kayamanan mo kung yung kayamanan mo ay ikaw naman ang pinupusis. Hindi ikaw nagpusis ng yaman, kundi ikaw yung napusis ng yaman mo. Ibig sabihin, yung pusis ba mga kapatid, yung nag-take control, ikaw na yung kinukontrol ng pera mo eh. Hindi ikaw nagkontrol sa pera, kundi ikaw ang kinukontrol ng pera. Kaya mga kapatid, ito ay pasiuna pa lang. Dahil ito ay mga principles tungkol sa pagbibigay. Pero bago natin ipagpatuloy, bati muna tayo at basa muna tayo ng ating mula sa ating mga viewers ngayong gabi. Sabi ng ating mga viewers, sana po ay makita ko ang lahat ng inyong mga comments. Kasi ang gamit ko lang ngayon po ay cellphone. Sana kung gumamit ako ng laptop at StreamYard, sigurado mababasa ko at may pa-flash ko pa. Pero mahirap kasi at mahina kasi ang internet dito sa amin. Kaya minsan ay mas madali na gamitin itong cellphone. Kaya pero dito mayroon ditong comment, babasa, sana mabasa ko. Ito. Ang sabi po dito ay ang iyong mga viewers natin, nanood mo na natin ay si Sis Blaine Enso, Sis Emily Dusil Cruz Dusina, and 3 other people are watching with you, sabi dito. At Sister Businti Duyaw, Ibs Maglaya, Sis Ibs Maglaya, at good day bro, sabi ni Sister Aves. Salamat Sister Aves, hindi kayo nalimot at lagi po kayong nandyan para manood sa ating live. Thank you so much sister. At sabi niya, watching at highlight. Thank you so much for kasi yung highlight ay isa itong paraan para mas ma-notify yung mga friends mo. Yun po mga kapatid, kaya I encourage you also, if you want your friends to be para magkaroon ng knowledge about sa Bible, please share this program. Okay, so please allow me to read all those comments na mababasa natin ngayon. Sabi dito ni Brother Jonard Subion de Loyola, magandang gabi sa inyo kuya, magandang gabi din sa inyo Jonard. And happy Lord's Day for tomorrow. Salamat sa inyong panonood, Brother Jonard. At si Sarah May Malinaw Beralio, ang pamangkin ko, from Masbati, Nainday, Masbati. Sabi niya, good evening po kuya, salamat sa Diyos. Thank you so much sa inyong panonood dyan sa Nainday, Placer, Masbati. Salamat po. At Sister Emily Dusil Cruz Dusina, sabi ni Sister Emily, pagbibigay po ng masaya para sa Panginoon ay lahat naman po ng blessing igaling sa Diyos. Binalik lang po natin para sa Panginoon. Amen. Tama po, sister. Thank you so much. At kumusta po kayo? Alam ko na nandyan kayo sa Bulacan ba yun? Sana makabalik kayo
sis kaagad para maka-attend kayo sa ating Thanksgiving Fellowship. Si Brother Romel Pascual Manson, salamat po sa inyong pag-highlight. Thank you so much, Brother Romel, sa inyong pag-highlight. At Sis Blaine, Sis Imelda Kial, thank you so much for the highlight also. And salamat sis, at kumusta Sister Melds. Brother Ronaldo Tagayong, mayong gabi sa imo bro Edwin. Brother Ronaldo, maayong gabi ipod sa imo ha. Dugay na tangwa magkita. Sana unta itugot sa Dios magkita ta karon sa atong Thanksgiving Fellowship karong Disyembre 28. Maayong gabi sa imo Brother Ronaldo at sa tibuok nimong pamilya. At daghang salamat sa imuhang paglantaw karong kagabhion. Okay, so sana may wala akong naligtaan. Sabi ni si Sarah may malinaw, amen. At sabi ni Sister Emily Dosina, amen po. Okay, so yun po ang ating mga comments. Pero let's continue mga kapatid. Ibabasahin natin mamaya kung mayroon pang ibang mga mag-comment sa atin. Okay, so let's continue our discussion para sa gabing ito. As I have said, there are several principles about giving that we have to consider. Kaya ito ay mga principles pa lamang po na ating dapat i-consider about sa giving. So God is always placed. Ang Diyos ay lagi talagang natutuwa. Nalulugod siya sa mga mapagbigay, sa mga taong taos-pusong tumutulong at nagbibigay. Yun po ang ating mababasa ayon po sa unang mga Kristiyano doon sa Acts chapter 2 verse 44. Naku, makikita mo doon ang saya-saya nila. Yung mga unang mga Kristiyano, napakasaya nila dahil may mga Kristiyano, yung mga mayayaman ay handa nilang ibinigay nila at pinagbili nila yung ari-arian nila at ibinigay doon sa church ng makatulong. Ganun naman talaga dapat, di ba? Kasi sabi nga kanina sa comment ni Sister Emily, ay wala naman talaga sa atin eh. Wala tayo. Dumating tayo dito sa mundo ay hubad tayo at hubad din tayong babalik. Wala. Hindi tayo nakasuot kung anuman na mga alahas or anumang damit. Hubad tayo. Ibig po sabihin, walang-wala po tayo. Kaya kung ano man ang meron ka ngayon, hindi po yun mismo sa atin. Hiram lang yun ng Diyos. Ipagamit sa atin para to enlighten our life. To enlighten sa atin para mas ma-realize natin lalo kung gaano ang Diyos kabuti sa buhay natin, mga kapatid. Kaya, sabi ko kanina, covetousness is idolatry. Ang pagiging madamot ay talagang isang paraan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit kaya? Siyempre, ginagawa mong Diyos yung pera mo. Ikaw na yung kinukontrol ng pera, hindi na ikaw ang kumukontrol sa pera. Kaya, mga kapatid, alalahanin natin. So, kahit si Apostle Paul ay kanyang encourage niya yung mga Christians doon sa Corinth to excel in giving. Basahin natin ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Sabi po ito ni Apostle Pablo sa mga Kristiyano doon sa Corinto. Verse 7. Sabi niya, "But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also." So, ini-encourage ni Pablo ang mga Christians doon sa Corinth to excel in giving. And we show our love for God when we give also. Sa paraan pala na tayo ay nagbigay, doon din na paraan na tayo ay nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Basahin natin in Tagalog. Meron ako ditong Tagalog. Magandang Balita Biblia. Let's try to read in Tagalog, mga kapatid, kung ano yung pagkasabi dito. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Ito po, mga kapatid, no? 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Ito po ang ating mababasa.
Hindi na hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ito po mga kapatid ay sinabi ni Pablo na isang paraan na tayo ay umiibig sa Diyos ay isang paraan ang pagbibigay pala. Sa pamagitan ng pagbibigay, doon natin ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos. We show our love for God when we give. Kung tayo ay nagbigay. Ayon po dito sa sa 2 Corinthians chapter 8 verse 8. At subukan natin basahin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 24. Tingnan natin. Kaya't ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. So yun po mga kapatid ang challenge ni Pablo sa kanila, sa mga Christians doon sa Corinto. For a Christian, giving is a confession of the gospel din. At para sa mga Christian, to give generously, he must first give himself. Para sa mga Kristiyano, kung para ka makapagbigay ng generous giving, una mo munang ibigay ang inyong sarili. Kapag hindi mo ibinibigay iyong sarili, paano ka makapagbigay sa pamagitan ng yung generous giving? Una ay ibigay natin ito sa Diyos. Tandaan mo, hindi na ikaw ang may-ari ng sarili mo. Ang Diyos na. Kung ang Diyos na ang nagmamay-ari sa buhay mo, alam naman natin from the beginning, alam naman natin, pero yung realization ba, kung kailan tayo nakarealize, kung kailan natin na-realize na hindi pala tayo ang may-ari sa buhay natin, ang Diyos pala. Kung kailan yun, doon pa dapat nag-umpisa hanggang ngayon. Kung hindi mo pa yun na-realize, ay natural, hindi mo yun maibigay yung sarili mo para sa Diyos. Kaya maraming mga tao na para bang hindi nila masyadong iniibig ang Panginoon. Ibig ko sabihin mga kapatid, yung lalo na sa mga preachers, lalo na sa mga tumatanggap. Siyempre, ikaw ay worker ka sa Diyos. Ibig sabihin, you're receiving salary or whatever, kung ano yung tawag mo dyan, mula sa kongregasyon. Ibig sabihin, dapat ay magtrabaho ka. At ayon sa iyong makakaya, ha? Kasi pinili mo yun Pinili mo yun. Pero ang dami mga tao, tanggap lang ng tanggap. Hindi naman ako nakikialam, pero totoo nakikita natin yun Tanggap lang na tanggap, pero wala namang ginagawa. Walang ginagawa. Kaya dapat balansi yun mga kapatid. Balansi sa buhay natin. Kaya gusto ng Diyos, kung yung buhay mo, kung pag na-realize mo na hindi yun sa'yo, bakit mo ipagdamot hindi naman yun sa'yo? Hindi naman sa atin ito Hindi naman tayo ang may-ari, kaya dapat hindi natin ito ipagdamot. At higit sa lahat, kung ano ang nandyan sa'yo, huwag mo ipagdamot. Diyos galing yun At ikaw galing din sa Diyos. Diyos ang nagmamayari sa iyo. Diyos rin ang nagmamayari kung ano man ang hawak mo ngayon. Siya rin ang nagmamayari. Kaya wala kang karapatang ipagdamot yun dahil hindi yun sa inyo, mga kapatid. Kaya ang nangyayari tuloy, bumabagal yung growth, bumabagal yung paglago ng iglesia dahil may mga members sa church na napakadamot, ayaw nilang tumulong. Yun na nga lang sana ang paraan kung paano sila makipag-cooperate sa trabaho, sa evangelism, so ano pa yung gawain sa Panginoon. Yun na lang sana dahil busy ka sa trabaho mo sa secular, busy ka sa mga ano-anong gawain yon. At yun naman sana sa pamagitan ng inyong cooperation, sa pamagitan ng inyong contribution, yun na rin sana ang paraan na ikaw ay nakipagtulungan
sa pagpalaganap sa mabuting balita. Pero anong nangyari? Hindi na maka-move on, hindi maka-move forward yung gawain dahil wala ring magagamit. Dahil bakit walang nagagamit? Dahil walang nagbibigay. Yun po mga kapatid. Kung tayo siguro ay ma-realize natin na hindi naman sa atin ito eh. Yung lakas natin galing yun sa Diyos. So, the Lord Himself, siya mismo ang magbigay sa atin at nag-bless sa atin. Kaya sabi ko, for a Christian to give generously, he must first give himself to the Lord. Ibigay muna sa Panginoon. Una, ang inyong sarili. Ang ibig sabihin yun mga kapatid, yun po yung tinatawag na commitment. Commitment, sarili mo mismo. Ituring mo na patay ka na sa sanlibutan ito, buhay ka sa Diyos. Yun po mga kapatid. So, giving will bless the giver. The church, the lost, and it honors God. A generous givers will be richly blessed. Totoo yun mga kapatid. So, kaya laging ini-encourage ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano ay dapat magbigay. Dapat tumulong, magbigay para sa gawain sa iglesia. Yun po ang dapat maging isipin natin mga kapatid. So, then giving is an act of worship then. Giving is an act of worship. Paul told the Philippians that their gift to him was a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Yun po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na mga Kristiyano. Basahin natin. Anong sabi ni Paul sa mga Christians sa Philippi tungkol sa kanilang pagbibigay? Ito ang sabi sa chapter 4, verse 18 ng Philippians. Sabi, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan mo. Yung giving pala is an act of worship because according to Apostle Paul, ang gift ng mga taga-Pilipos ay tinawag ni Pablo a fragrant aroma, sweet smelling aroma, acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Amen. Kaya pala, part of worship, hindi pwedeng magpunta ka sa simbahan, magbigay ka lang gusto mo. Kung wala, wala rin. Hindi naman yun siguro ang sabi sa Biblia eh. Ang sabi sa Biblia, it's one of you. Ang bawat isa sa inyo ay dapat, bawat isa. Ibig sabihin, ay lahat tayong mga Kristiyano magbigay. Hindi sinabi na kung sino ang gusto. Sinabi, bawat isa kailangan magbigay. Yun po ang sabi mga kapatid. Kailangan magbigay, should give. Hindi na magbigay lang kung kailan mo gusto. Hindi po ganun mga kapatid ang command. It's one of us. It's one of you, sabi doon sa Biblia. Sa 2 Corinthians chapter 8. It's one of you. Then, remember, alalahanin mo palagi mga kapatid, God owns everything. Siya po ang nagmamayari sa lahat. Psalms 24 verse 1. When we give to God, we're actually giving what is already His. Yun po ang sabi kanina ni Sister
Sister Dustina, sabi niya kanina Sister Emily, sabi niya, so ito, totoo yun, Psalms 24 verse 1. God owns everything. Siya po ang nagmamayari sa lahat. Kung tayo ay nagbigay sa Diyos, ibinibigay lang natin kung ano ang sa Kanya na. Siya na yung mayari. Pwede ba yung ibigay, no? Siya, binigay ko yun ang hindi sa akin. Yung binigyan mo, ang Diyos mismo ang mayari. Kaya, when we give to God, we are actually giving what is already His. David realized that. Realized this truth when he said, now therefore, sabi ni David, now therefore, our God, we thank you and praise you, your glorious name, for who am I and who are my people that we should be able to offer as generously as this. For all things come from you, and from your hand we have given. Sa First Chronicles chapter 29 verse 13 to 14. Napakagandang talata ito, mga kapatid. Sabi, ulitin ko po, now therefore our God, we thank you and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to offer as generously as this? For all things come from you, and from your hand we have given. So Christians are just stewards of God's gift. This includes our finances. We're just stewards. Ayon sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. Tayo po ay mga katiwala lamang po, mga kapatid. So Christians, tayo ay mga katiwala. So wala kang dapat ipagdamot. Hindi yun sa iyo. Kaya, mga kapatid, alalahanin mo palagi na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang nandito sa atin ay pag-aari din ng Diyos. Wala po tayong sariling atin. Kaya wala kang dapat ipagdamot kasi hindi po galing sa iyo ang lahat. Galing po yun sa Diyos. Kaya yun ang mga principles na dapat nating i-consider about giving. But dito lang tayo muna, mga kapatid. At sa susunod po ay ituloy natin ano yung mga tinatawag na mga don'ts in giving at saka do's and don'ts in giving. Mayroong mga don'ts in giving at mayroong mga do's in giving. Yun po ang ating pag-aralan sa part 2 nito. Abangan ninyo, mga kapatid, at i-discuss natin yung mga don'ts, yung mga hindi dapat tungkol sa pagbibigay at mga dapat gawin sa pagbibigay. Yun po ang ating pag-aralan sa susunod na ating pag-discuss, mga kapatid, about giving. Abangan ninyo, mga kapatid, at itutuloy natin ito sa susunod na araw. Salamat po. At bago tayo mag-close, ay babasa muna tayo ulit ng ating mga comments mula sa ating mga mula sa ating mga viewers. Si Brother Granix Kanyada, good bro, magandang gabi, maupay nga maayong gabi Granix sa imuha ug sa inyong tanan, sa imong papa. Kumusta na lang ko sa kay Sis Lina, kay Brother Ben. Napa ba? Mayroon pa ba tayo ditong bababasa? Dito si Sister Emily, sabi niya, tama po, di ba po? Sabi din sa salita ng Diyos, magbukod tayo para sa makapagbigay para sa Panginoon. Priority po dapat test of faith din po kasi ang pagbibigay. Naway maliwanagan po, mga kapatid, regarding sa giving. Salamat po, Sis Emily, sa inyong comment. Napakagandang comment. Tama po kayo, Sis Emily. At meron pa ba? Baka mayroon akong hindi na nabasa
na mga comments dito. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong panunood. Thank you so much at please paki-share na lang sa videong ito at abangan din ninyo ang kasunod sa programang ito. Ay pagpatuloy natin tungkol po sa pagbibigay. Kaya paki-share po sa inyong mga kaibigan at para mayroon din silang matutunan tungkol sa ating napag-aralan. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, at sana po ay ready tayo para bukas sa ating pagpananambahan, pag-worship sa Panginoon. First day of the week. Sana po ay hilingin natin lagi sa Panginoon magkaroon tayo ng mabuting pangangatawan, mabuting panahon, at wala sanang mga hindrances sa ating panambahan para bukas mga kapatid. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Mayong gabi sa atong tanan, maupay nga gabi haaton nga tanan. Maupay nga magandang gabi. And God bless us all.